encouragement to someone today. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Pakibati nga po yung katabi nyo ng magandang umaga. Amen. Yan. So, Christmas is fast approaching. Na malapit na po ang Christmas. And nabanggit ko po sa inyo last week, na no pressure. No pressure sa Christmas. Amen. Kaya walang pressure sa Christmas. Dahil sa totoo lang, ang may birthday si Jesus. And wag tayong maliligaw sa totoong meaning ng Pasko. Amen ba? The scripture warned us to not to follow the pattern of this world. Amen? And ngayong umaga, I would like to share to you the very essence of Christmas. The title is The Essence of Christmas. Siguro marami sa atin dito na pe-pressure na lalo na yung mga ninong at ninang. Amen. Yung mga magulang, no, na hinihingian ng regalo ng kanilang mga anak. But you know, the Lord has revealed to me. Sabi ko nga kasi, napapansin ko, Lord, bakit ganon? Pag malapit na ang Christmas, parang, aburido. Aburido. At yung iba tulala. Yung iba naman ay hindi alam kung saan hahagilap ng panghanda, no, o panregalo. And you know, the very reason, inano ng Lord sa akin, in-impress sa akin ng Lord, kasi hindi naman yun yung way ng Lord para sa celebration ng Christmas. Nakalimutan na natin o hindi natin talaga na i-focus kung bakit may Christmas. Amen? So, para sa maraming tao, ano ba ang Christmas? What looks like? Na kung tatanungin ko sa inyo, ano ba ang itsura ng Christmas? So, sa Western, if we research, the Western Christmas is this. Yan. Mailaw. Ano pa nakita nyo? Christmas tree. Merong tawag dito? Mistletoe. Okay, next. Ayun si Santa Claus. Ayun, oh. Ayan, sige, tuloy. Okay? Puro Christmas tree, merong elf, merong pang under the mistletoe, pero same. Okay? Same gender. Next. Si Santa Claus, snowman, December 25. Next, mga bata playing around the Christmas tree. Okay. Next. Yun na lahat. Last na yan. Okay, ngayon, sa Filipino Christmas, tingnan natin mailaw pa rin, mga parol. Okay? Ano pa? Simbang gabi. Mga batang binigyan ng regalo. Next. Okay, puro ilaw. Walang puto bumbong eh. Si MJ dito, nagtitinda. Nandito si MJ yung bibibenta ng puto bumbong. Next. Okay? Mga bata. Yan. Santa Claus. Next. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong napansin nyo? Ano napansin nyo? Tradition. May kulang ba? Anong kulang? Si Jesus. Sinong na-emphasize sa Christmas? Si Santa Claus, mga regalo, decoration. Ay, may nangangaroling pa. Next, tignan natin talaga yung first Christmas. The first Christmas. Kung titignan natin sa Google, 4 dito, sa first page, 4 ang naglabas ng first family or ng kay Jesus, si Mary at Joseph. Next page, 3. And the rest, ayan na. 3 lang. Anong napansin?
Anong kulang? Si Jesus. No? Naligaw na tayo ng totoong meaning ng Christmas. Hello? No? So whether yan sa Western culture, Filipino culture, and even sa Google, makikita rin natin kung ano ang pinopromote o presentation ng Christmas. Nakakalungkot, di ba? Kaya ngayon, maraming tao nape-pressure. Nape-pressure sa regalo, nape-pressure sa decoration, nape-pressure sa pagkain. At pati ang mga bata, ang mga anak natin, lumaki sila na kailangan pag Christmas, meron silang matatanggap na regalo. Tama, mali? Sino nagpalaki sa kanila? Tayo. Sino nagpakita ng pattern na ganon? Tayo. Tama? Si DJ po, nung isang araw, this week lang, sabi niya, Mami, anong regalo mo sa akin sa Christmas? Sabi ko, bakit kita bibigyan regalo? Sabi ko, binigyan na kita ng birthday mo noong August 14 ah. Sabi ko, bakit? Birthday mo sa Christmas? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, sino may birthday? Sabi niya, si Jesus. O, di dapat si Jesus ang regaluhan. Tapos sabi niya sa akin, smart din eh. Paano ko po regaluhan si Jesus? Sabi ko, di magregalo ka dun sa mga batang nangangailangan. Kasi ang sabi ni Jesus, anuman ang gawin nyo sa mga mahihirap at nangangailangan, ginagawa nyo sa akin. Amen. Kaya, wag na tayong mag-expect ng regalo. Dahil alam nyo, kahit 1 year, 365 days, pwede kang tumanggap ng regalo anytime, anywhere. Pero ang Christmas, hindi ito tungkol sa regalo na matatanggap mo. Tungkol yan sa regalo ni Jesus para sa'yo at yan ay ang buhay na walang hanggan. Amen. No, sa world definition, sabi dyan, ang sabi, pag ni-research nyo, kaya pag hindi lahat din talaga ng kay Google, paniniwalaan natin o magsisink in sa ating isip. Sabi dyan, ano ba ang Christmas? Sabi, it's a holiday to celebrate the birth of Jesus Christ. So para sa mundo, perspective, definition nito, ito ay isa sa mga holiday. Parang ano lang, no? Heroes Day. Yan. Ano pa? All Saints Day. Okay? Sabi dyan, celebration of the birth of Jesus Christ who, according to Christian religion, o according dun sa relihiyon ng Kristiyano, so may iba kasing relihiyon eh. Tama? Na anak ng Diyos. The name is a joining of Christ and Mass, which mean the Holy Mass. You see? Para sa perspective ng mundo, it's a Holy Mass. Holy Mass lang. Festival. Celebration. Supper. So, sabi rin, annual Christian festival. So, ibig sabihin, piyesta lang. Diba? Very shallow ang definition ng mundo when it comes to Christmas. It's just a festival. Ang dami natin festival eh. No? Kaya ngayon, si Jesus, hindi natin siya napapansin sa Christmas kasi nga festival. Kasiyahan. No? Pagkain. Anong marireceive mo? Okay? So, tignan naman natin ngayon ang original intention why Jesus Christ was born. Bakit pinanganak si Jesus? Sabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Ito ngayon ang talagang definition and intention of God why Jesus was born. Unto us, a child is born. Sino yung child? Okay, Jesus. Unto us, a son is given, and the government will be upon his shoulders. So, ang Christmas ay hindi lang festival. It is the birth of the King. Hello? Wherein maghahari. Mag-govern. Saan? Kanino? Sa buhay natin.
bakit parang ang hirap pa rin ng buhay? Bakit depressed pa rin? Bakit kahit Kristiyano, parang laging balisa? Gino-govern ng king. Hello? Kasi nga, the danger is, baka yung Christianity na na-receive natin ay relihiyon. Hindi hari ang tinanggap. Malinaw. Okay? Sabi dyan, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of His government and peace, there will be no end. Yung paghahari niya at kapayapaan ay walang katapusan. Lahat ng hari, lahat ng gobyerno, lahat ng term ng president at prime minister may ending. Pero ang gobyerno ng ating Panginoong Hesus, anong sabi? Walang katapusan. Amen? Ibang translation pala to. No? So sabi dyan, He will reign on the throne of David and over the kingdom to establish and sustain it with justice and righteousness from that time and forevermore. The seal of the Lord of hosts will accomplish this. You see, itong gobyerno o paghahari ng ating Panginoong Hesus na ipinanganak ng Christmas, yon ang dahilan. Hindi lang to festival, kundi ito'y paghahari ng isang hari ng mga hari sa buhay natin at ito'y walang katapusan. Amen. Amen. So, tingnan natin sa Luke chapter 2 verse 11. Today, your Savior, sabihin mo nga, my Savior, is born in the city of David. He is Christ, the Lord. Siya ay si Kristo na ating Panginoon. Christmas is the time of the year when the entire world remember who Jesus is. You see, itong Christmas na to, ito ay pagkakataon at oras kung saan lahat, buong mundo, ay inaalala natin ang kapanganakan ni Jesus. Alam natin, Christmas, sinong pinanganak? Lakasan nyo naman. Okay, lahat na nagmamahal sa pangalan sa ating Panginoon. Sinong pinanganak sa Christmas? Okay, si Jesus. So ito ay inaalala natin, pero higit pa, ibig sabihin, higit ito sa pagkain at regalo. Amen ba? Ngayon, kasi ang topic natin is the essence of Christmas. No? Ibig sabihin, the very nature. Kasi kung titignan natin, ang meaning ng essence ay the basic nature of a thing. Ano yung substance talaga ng Christmas? Ano ang nature ng Christmas? No, the quality or qualities that make a thing what it is. Ibig sabihin, the basic nature of Christmas. Pag-aaralan natin, the basic nature of Christmas. The quality or qualities that make Christmas what it is. Hindi mga regalong binalot, hindi mga pagkaing maraming nakalagay sa lapag, hindi mga dekorasyon na umiilaw, at mga bonggang dekorasyon ang essence and nature of Christmas. The very essence of Christmas is Jesus Christ. Kaya kahit walang regalo, kahit walang maraming pagkain, kahit walang bonggang dekorasyon, ang Christmas ay Christmas pa rin. Hello. Hindi magpapabawas ng tuwa ang walang regalo. Hindi makakapagpabawas ng kaligayahan ang walang dekorasyon o maraming pagkain. Dahil ang very essence of Christmas is Jesus Christ. Kung si Jesus ay nasa iyo at sa pamilya mo, sapat na. Dagdag na lang yun eh. Pero kung wala, masaya ka pa rin. Amen. Kaya kung di ka makatanggap ng regalo ngayon, huwag ka malungkot. Amen. Alam nyo ba, ito ang tinuro ng Panginoon sa atin ngayon? Kasi nga,
twisted ang isip natin patungkol sa Christmas. Kahit born again na, kahit Kristiyano na, twisted pa rin. No? Itong mensahe na to ay magpapalaya sa atin kung ano ang totoong nature, kung ano ang totoong substance ng Christmas. We will not follow the pattern of this world. The pattern of this world is commercialism, materialism, consumerism, and self-centeredness. Ba't ako walang regalo? Ba't sila ganyan? Bakit yung ano? Hello? Pattern of this world yan. Kaya nga sabi, do not follow the pattern of this world. Do not follow the system of this world. It means, without that substance, we can no longer address it as it is. Kung wala yung substance, the very substance of Christmas is Jesus Christ and the love of God and the eternal life. Kung matatanggalin natin yon ngayong Christmas, hindi natin maiintindihan, hindi natin aalalahanin, kung hindi tayo nakafocus kay Jesus, hindi natin matatawag itong Christmas. Hindi ito ordinaryong piyesta. Ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And Christmas is from the word Christ. Hello? Christ, hindi po apelyido yan ni Jesus. Okay, hindi yan apelyido ni Jesus. Christ means the anointed one. Kaya pag sinabi niyo Jesus Christ, Jesus, the anointed one. Hello? Tignan natin sa Luke chapter 4, verse 18. Ito ay kinote coming from Isaiah chapter 61, verse 1. The Spirit of the Lord is upon me. Upon whom? Jesus. Kinote ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon Jesus. So, for He has anointed me. He has anointed Jesus to bring the good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives free or will be released, and the blind will see, that the oppressed will be set free. You see, bakit in-anoint? Anointed one. Bakit sinend si Jesus? Dahil para magdala ng mabuting balita sa mga makasalanan, to the poor. Hindi lang yun yung walang pera, yung poor na. Pwedeng mayaman ka pero poor ka. Sa ibang translation, sabi, to bring the good news to the afflicted. Ang ibig sabihin, to the sinners. May mabuting balita na dala si Jesus. Ang mabuting balita na yan ay may kapatawaran ang iyong kasalanan. And ano pa, He has anointed me to proclaim the captives. No? They will be released, mapapalaya. Bakit ngayon oppressed ka? Wala kang panregalo, oppressed ka. Nai-stress ka, nape-pressure ka. Hello? Nawala na yung essence ng Christmas. Tama? Kaya din yung mga inaanak, tigilan nyo na yung pag-ano nyo. No? Hello? Minsan, ang kuripot naman ng ninong ko. Kuripot naman ng ninang ko. Hello? Huwag niyong i-oppress yung mga ninong at ninang nyo. Kaya tuloy yung iba ayaw na magninong tsaka magninang. Sabi niya, wag na ako, ang dami ko na inaanak. Ang dami mamamas ko sa akin sa Pasko. Yung iba nagtatago. Dito rin nag-church. Kasi ang dami pala inaanak dito sa church. You see, oppressive yun. Sabi, has anointed me to release the captives and the oppressed. Di nawala na yung essence. Oppressed ka ngayon. Hindi ka nakapag-church kasi ang dami mo inaanak sa church. Hindi. Mali. Kaya yung mga inaanak dyan, no, lalo yung mga young people, sinasabi ko sa inyo, ito ang pinasasabi ng Panginoon. Hindi yan ang essence ng kanyang kapanganakan. Yung maningil ka sa ninong at ninang mo. Walang utang sa'yo ang ninong at ninang mo. Hindi nila obligasyon na bigyan ka tuwing Pasko. Ang obligasyon nila ay palakihin ka sa pattern ni Jesus. Ipanalangin ka. Hello? Kaya tayong mga inaanak naman, huwag tayong magmukhang regalo tsaka pera. So, hindi naman talaga Buti nga nagbigay sa'yo ng 20.
20 lang. Kuripot. Mukha kang pera. Amen. Kita mo? Di ba pag lumalaya, masaya? O, napapatawa kayo kasi lumalaya kayo. Amen. No? Sabi, the blind will see. The oppressed will be set free. Amen? Yung mga oppressed, yung mga adik. Bakit pag Pasko, daming inuman? Birthday mo? Bakit pagka Pasko, ang daming nadjojontis? Kasi nagde-date. Nagse-celebrate ng ibang celebration. Sabi, anointed. He was anointed to set the oppressed, the addicted. Amen. Namamali na naman. Amen ba? Kayo mga nagiinuman, nagtataka ako, sabi ko, ba't nagiinuman tong mga to? Hindi naman, yung talagang alam mo yung nagpapakalasing, talagang nakikipag-away pa sa kapitbahay, Christmas na Christmas, kasi wala na, lango na. Nakasink in na sa spirito ng alak. Kaya ang asawa, mga anak, kapitbahay, inaaway. Christmas yun. Hello? You know, Christmas without Jesus, it eliminates the basic nature of the season. Kapag wala si Jesus, wala na yung talagang pinaka-nature ng panahon, ng celebration. Kaya nga, meron Xmas, hindi pwedeng Xmas. Kasi X means unknown. Hello? Tinanggal mo yung Christ, pinalitan mo ng X, di ba sa algebra, X is equal to 2 plus 1. Unknown yung X eh. Basically, Christmas must be the announcement of the coming of the anointed one, Jesus. Yan ang essence ng Christmas, announcement, no? Jesus is the essence of Christmas. Tignan nyo, Luke chapter 2, verses 8 to 10. In-announce ng anghel. You see? Sabi niya, now, there were shepherds nearby, living out in the field, keeping guard over their flock at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shined around them. And they were absolutely terrified. But the angel said them, do not be afraid. Listen carefully. You see, ito yung announcement ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus. In-announce sa mga shepherds at natakot sila. At sabi, do not be afraid. Listen carefully. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Makinig ka kasi. Pag pupunta sa church, makikinig ka, listen carefully para hindi ka matakot. Dahil ang pag-asa natin nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen. No, sabi diyan, do not be afraid, listen carefully for I proclaim to you the good news. Makinig kayong mabuti sa mabuting balita. The good news. No, sabi diyan, that brings great joy to all the people. Magdadala ng lubos-lubos na kagalakan, kasiyahan sa lahat. Hindi discriminated ang sino pa man. Lahat, sabihin nyo nga, all. Kasama ka. Kasama tayo. No? Today, your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord. Let us pray. Father, we thank you, Lord God, for your wonderful love and amazing, unstoppable, immeasurable love that you have given us. Lord, we acknowledge your Son, Jesus Christ, who came here on earth to be the Savior of all the people. Kung meron man, Panginoon, na dapat itaas, makilala, alalahanin sa araw-araw, yan ay ang kapanganakan, kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po ang aming mga puso, ayusin mo ang aming kaisipan na binaluktot ng sistema ng mundong ito. Lord, that kami ay mamumuhay ayon sa sinasabi mo, ayon sa paraan mo, upang ang buhay namin ay malaya.
Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naalala ko po sinabi ni Paul, it was for freedom that Christ has set us free. And we are no longer subject to the yoke of slavery. So ibig sabihin, it was for freedom. Kalayaan ang dahilan kung bakit ipinanganak si Jesus. Kaya tayong mga kanyang tinubos, born again ka, tumanggap ka kay Jesus, ang buhay mo dapat malaya. Hindi ka na enticed ng sistema ng mundong ito. Hello. Alam niyo, sa totoo lang, kung gagawin mo lang yan dahil magagalit sa iyo ang mga inaanak mo, no, yung mga anak mo, o sino pa man, nasasabihin nila, ang pinakamahalaga kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi, listen carefully. Do not be afraid. Huwag kang matakot sa sasabihin ng tao. Alam niyo ba, mahalaga na maintindihan natin ito, lalo na tayong mga matatanda. Dahil bakit? Pag di natin naintindihan, kung hanggang saan lang ang pangunawa natin, yun ang ating ipamumuhay. At kapag yun ay pinamuhay natin, yun din ang ituturo natin sa mga anak. At kung ano ang nakikita ng mga anak natin sa atin, yun lang din ang kalalakihan nila. Kaya yung mga anak natin ngayon, materialistic. Hello? Sino dapat magbago? Tayo muna. Paiintindi sa atin ng Panginoon ngayong umaga. And again, balikan natin, shepherd, says shepherd. Kanina ibinalita ang pagdating ng ang kapanganakan ni Jesus sa shepherd. Alam niyo ba, doon pa lang sa paraan ng Diyos, minsan di natin maintindihan, kaya nga sabi niya, your ways are not my ways, neither your thoughts, my thoughts. You see, kung sa kaparaanan ng hindi ka dapat mga shepherd. Bakit sa shepherd? Alam niyo ba, nung panahon ni Jesus, ang shepherd ay lowliest, pinakamababang klase ng tao noon. At ang mga shepherd noon o pastol, hindi sila pwedeng mag-testify sa court dahil ang mga pastol ay sinungaling daw, magnanakaw, at hindi sila pwedeng pumasok sa templo, hindi sila pinapapasok ng mga pare sa templo kasi sila ay marumi, unclean, no? Pero makita natin dito, pinili ng Diyos ang pastol. Doon pa lang, binigyan na ng pag-asa. Kaya yung pagpili sa iyo ng Diyos, huwag mong baliwalain. Kasi pagtitiwala ang binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? No? Ibig sabihin, binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos para magbago. Hello? Kaya sa mga shepherd, no? Sila ang naka-receive ng great announcement of the birth of Jesus. At sino ang nagbigpahayag sa kanila? Anghel. Hindi galing sa CNN, hindi galing sa TV, hindi galing sa social media, hindi galing sa YouTube, galing sa anghel. Ang katotohanan ay manggagaling sa Diyos. Minsan nakabase tayo sa social media kung anong trending ng YouTube. Yun ang pinagbabasihan natin ng ating pattern ng ating buhay. Pero ang mahalaga yung announcement ng Diyos sa pamamagitan ng hindi lang ngayon ng anghel, kundi ng kanyang espiritu. Kundi ng kanyang salita. At ano pa sabi? Do not be afraid. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng do not be afraid? 365 times sinabi yan sa Bible. From Genesis to Revelation, ang do not be afraid ay binanggit 365 times. Ang ibig sabihin, gustong i-remind sa atin ng Diyos, bawat araw, huwag kang matakot. May provision si Lord sa araw-araw na do not be afraid each day. And sabi, bibigyan tayo ng great joy. Bakit joy? No? The great joy we receive, yung joy na yan ay hindi nanggagaling sa mga regalo, material. No? Hindi sa ganda o laki ng bahay mo o sa gara ng iyong sasakyan o sinusuot. The great joy comes from the news that we receive, the greatest news of the greatest assurance of redemption. Hello, parang di kayo masaya. Siguro pag sinabi ko sa iyo dito, mamimigay tayo sa Christmas party na ng ham. Oh, see?
Pero yung greatest assurance of redemption, walang sumigaw. Ano yun? No? Mas gusto natin yung ham, yung niluluto, kinakain. Yung redemption, nakakain ba yun? See? But you know, redemption, pagtubos, mamaya mas lalo nating maiintindihan. Why there is great joy? Because it is the greatest assurance of redemption. Christian, tayo mga Kristiyano, dapat tayo yung kilala talagang masaya. Masayahin. Bakit? Dahil natanggap natin yung greatest solution. And the greatest solution is Jesus. The salvation through Jesus Christ. Amen. Hindi na naman kayo masaya. Diba? Yan ang kaya talaga pag di natin naiintindihan Pero pag sinabi, tatama ka ng 1,000 piso. Woo! Excited. Pero sinabi, that greatest solution is the greatest salvation is Jesus. Hallelujah. And sabi to all the people, for all, God is for us. He is not against us. Hindi ka kalaban ng Diyos. Hindi sa'yo galit ang Diyos. Gusto kanyang iligtas. He is with us. He is for us. And alam niyo ba, ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel. It means God is with us. Kaya nga ito mga kapatid, we cannot say Merry Christmas without thinking of Jesus. Huwag ka magsasabi ng Merry Christmas kung hindi si Jesus ang nasa isip mo. At kung hindi mo isi-share yung pagmamahal ng Diyos sa iyong kapwa. No, minsan di ba sa exchange gift, doon ba minsan nagkakasamaan ng loob Bakit naman 100 pesos lang tong natanggap ko? Ang usapan 500 pesos. Tapos pariringgam pa yung paparinggam pa yung nagbigay ng 100 lang. Di ba bakit 500? Bakit naman 100? Nawala na essence. Sino dito? Sinong guilty rito? Di ba? Nawala na yung essence. Lumabas talaga ang yung pagkatao, di ba? Hindi yun ang plano ng Diyos para sa atin. Na tayo ay maging madamot, maging mapanghusga, no? That is not the essence of His birth. Sabi sa Romans 6:23, but the gift of God, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ito, yung revelation, no, habang binabasa ko tong pinag-aaralan ko po ito, ituturo ko sa inyo. Madalas sinasabi natin, Jesus Christ is the gift for all. Wow. Hindi gift si Jesus. Hindi siya gift. Jesus Christ is not a gift. He is the anointed one to bring the greatest gift, which is eternal life. Siya yung carrier ng gift. Sinabi in Christ Jesus, the gift of God is eternal life. So ang gift ay eternal life. Sino nagdala? Si Jesus. Kaya nga Jesus Christ is the carrier of the greatest gift, not Santa Claus. Tignan natin, kadalasan na nakikita po natin si Santa Claus, ang nagiging simbolo ng Christmas at may dalang napakaraming regalo. Pero ang carrier po ng greatest gift is Jesus Christ. He brought the eternal life, which is the gift of God. And Christmas, para sa lahat, no, mga kabataan, parang, sabi ng mga inaanak, wala akong matatanggap sa Christmas. Bakit ito naman ang mininsahe ni Pastora Sara? Alam nyo ba mas maging masaya kayo? Alam nyo kung bakit? Kasi mapapalaya kayo. Dahil ang material, nakakagapos yan. Kahit walang regalo, masaya ka. Amen. Christmas is not about giving gifts.
Sabi ng mga ninong, alam mo na, inaanak. Diba? Sabi ng mga asawang lalaki, anak mo, wifey. The great Christmas is not about giving gifts or material things. Christmas is about receiving the greatest gift, which is eternal life, carried by Jesus Christ. Kaya huwag ka na ma-pressure. Mamimigay ka ng regalo. Diba? Minsan basta makapagbigay lang eh. Kailangan meron ako bibigay. Ha? Ay, sa UK na lang. Hindi naman halatang pinaglumaan to. Diba? Sobrang pinipressure mo sarili mo. Hindi ito ang tungkol sa Christmas. Ang tungkol sa Christmas ay yung tinanggap mo ang eternal life. Natanggap mo na ba ang eternal life? Jesus carried the gift of God. You see? Tingnan natin. Jesus carried the gift of God, which is eternal life. Ano yung eternal life? Good news to the poor. It means the message of forgiveness. Whether mayaman ka o mahirap, kung ikaw ay makasalanan, tayong lahat makasalanan, merong mabuting balita, may kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Amen? Ano pa? Healing to the wounded. Kung ikaw man ay nasaktan, broken heart, noon, ngayon, at magpakailanman, merong kagalingan. May healing sa lahat ng mga sugatan. Hello? Amen? And ano pa? Release to the physical and spiritual captives. Hallelujah! Mapapalaya ka kung ikaw ay addict sa ML, addict sa alak, sa sigarilyo, o ano man ang addiction, sa sex, pornography, merong pag-asa, mapapalaya ka. And ano pa? Sight to the blind and freedom to the prisoners. Tandaan po natin, Christmas is not about receiving and opening gifts. It is about the love of God carried by the one who was born in Christmas. Amen. So tayo, kailangan intentional po tayo. No, mga magulang, be intentional. Na ituro po natin sa mga anak natin, no, yung totoong essence ng Christmas. Otherwise, they will become cultural Christian. Intentional. Kaya tayo muna dapat talaga mabago dito yung isip natin. Malinaw ba sa atin na ang Christmas ay hindi patungkol sa pagbibigayan lang ng regalo? Pagka nagbigay ka ng regalo, masamahan man loob mo doon sa isang kapatid. Tama? Nagbigay ka regalo, pero di mo mapatawad yung ano mo, kapatid mo, yung magulang mo. Hello? Parang lungkot na naman kayo. Alam nyo, pag hindi natin to tinuro ng maayos sa ating mga anak, magiging cultural Christian, magpaproduce tayo ng cultural Christian, and cultural Christian becomes a religion. And a religion, you know, religion produce people who are materialistic. Laging nakatingin sa material, laging nakatingin sa pagkain. Sino dito natitisod sa pagkain? No, di man lang nagtira. Sa handaan, naubusan dahil Christmas, di ba? Di man lang, dami bundok yung kinain, no? Di ba? Kasi nagre-relihiyon eh. Alam mo yung nagiging materialistic na tayo. Nawawala na talaga ang essence, the very essence of who we are. We become like pagan. Alam mo yung mga pagano? Ang tawag po sa pagano, pag kinuha niyo po ang definition niyan, idol worshiper. Kaya ang mga idol worshiper, hindi lang yung lumuluhod sa mga estatwa. Pag ikaw ay materialistic na tao, na? Kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Kasi meron ka nakita sa kapitbahay mo, dapat meron ka din. Kasi siya tumanggap sa regalo, dapat ako meron din. Gustong-gusto mo yung ano na yon, rubber shoes na yon, no? Kaya binili mo lahat ng kulay. Puti, dilaw, violet, green, talagang ano. 'Di ba? Hindi mo naman kayang isuot yon.
materialistic. Tapos yung nangangailangan mong kapatid, hindi mo mabigyan, walang pera. Pagano. Let us go back to the heart of worship or the heart of Christmas. Amen? No? Balik natin, sino ba talaga ang dahilan ng Christmas na to? Ano ang puso ng Christmas? Si Jesus. At ang kanyang dahilan ng pagpaparito ay para tayo palayain. Hindi tayo para bigyan ng bigat. Kaya nga minsan naisip ko, Lord, Christmas, bakit ganun yung mga tao? Parang na-worry, nai-stress, nape-pressure. Hindi kasi yun ang paraan ng Diyos eh. Amen? You see, the essence of Christmas, the birth of Jesus. What is the essence of birth of Christmas? Makinig kayo. Number 1, releasing the captives. Yung mga oppressed. Marami, unang-unang nag-benefit nito, women. Say amen, mga babae. Women. Sa Greek-Roman culture po, no, according kay Aristotle, bago pa dumating si Jesus at sa panahon ni Jesus, eto, women are less than free men, slightly above the slaves. Mababa at napakababa po ng pagkatao o pagtingin, low class ang mga babae sa panahon ng Roman and Greek culture. Hello. Kaya yung mga babae nung araw, makinig kayo, hindi po yan nakikita sa bahay. Nakatago sa aparador. Kung hindi sila tatawagin, hindi sila lalabas. Totoo po yan. At alam niyo ba yung mga babae nun, hindi sila allowed na kumain kasabay ng asawa niyang lalaki. Ganong kababa. At walang rights, walang karapatan ang mga babae nun. Na i-divorce niya yung husband niya, kahit binubugbog siya, kahit binabalibag siya, kahit na ang asawa niya ay iba't ibang nagkakaroon siya ng mistress, hindi niya pwedeng i-divorce. Ganon. Ang mga babae noon, walang karapatan. No, napaka crazy ng culture na to. No? But because of Jesus, we are set free from this crazy culture. Jesus, kahit hindi siya nag-asawa, Jesus elevated, Jesus respected, Jesus acknowledged the women. Hello! That is because of Jesus. Kaya nga, alam mo, panahon ni Jesus, di ba, bumasok si Mary Magdalene, biglang nagpatarapa, umiyak, pinunasan ng buhok ang kanyang paa. Sabi ng mga Pharisees, at saka ng mga disciples, babae, bakit nandito mga babae? Dapat wala babae dito. Kaya dun siya kinwestiyon ba't siya pinayagan? Bakit? Ang dala ni Jesus, kalayaan. Pinayagan niya ang mga babae. Binigyan niya ng respeto at pagpapahalaga. Amen? Palakpakan niyo naman ang Panginoon, mga babae. Kung hindi kay Jesus, malamang, nasa loob tayo ng aparador ngayon. Amen. Pangalawa, children. Yan, sino dito yung mga children? No, dumaan sa pagkabata. Buti na lang. Salamat kay Jesus dahil sa panahon ulit ng culture nila ng Greek and Roman. Children are nothing. Bibigyan lang sila ng pangalan pagka 8 years old na sila. At kapag ayaw nila ng lalaki, ayaw ng lalaki, no, yung tatay, ang gender, halimbawa, female, lumabas, ayaw niya ng babae, papabayaan niyang mamatay yun. Papabayaan niya na hanggang mamatay. Or, kapag ka-unhealthy ang bata, papabayaan na nilang mamatay. Ngayon, ina-adapt na yan ng mga Western culture. Kaya nila niligal ang abortion. Bakit? Kasi sa tiyan pa lang, nakikita na kapag may diferensya ang bata. No, ngayon, kapag may diferensya ang bata, i-encourage ka ng doktor, ipa-abort mo na. Kasi paglabas niyan, magiging liability ng bansa. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, pinahalagahan niya mga bata, kaya nga sabi niya, let the children come to me. Hello? Kaya pala, yung mga bata ayaw pa palapitin ng mga disciple, naalala niyo yun?
Pinigilan ng mga disciple yung mga batang lumapit kay Jesus. Pero sabi niya, huwag niyo silang pigilang lumapit sa akin because the kingdom of God belongs to the children. Kaya nga, noong panahon ni Jesus, ang pagpatay sa mga bata ay acceptable. No? At sa panahon niya, yung mga Greek, it's an honor to them to kill the unhealthy children. O yung mahina o mahina ang resistensyang mga bata. Mas okay sa kanila, honor yon na kung papatayin nila yung mga ganung bata. But because of Jesus, may mga orphanages. Amen? May mga hospitals na kapag may mga sakit, itatakbo natin ang mga bata sa ospital. Tama? Pinahahalagahan natin. And even to the last breath, inilalaban. Because of Jesus. Because of Jesus, we learn the value of life. Amen. Hallelujah. Ito yung essence ng Christmas. No? Valuing life. And also yung mga slaves. No? Yung mga bababang uri, mga alipin. Because of Jesus, slaves are treated so well. Hello? No? Binigyan ng laya. At ito ay ginamit ang mga Kristiyano. Alam niyo ba, mga Kristiyano ang nag-treat ng mabuti at maayos sa mga alipin. At ganun din sa education. No? Because of Jesus. Ito, mga Kristiyano, ginamit ng Diyos ang mga godly people. Nung araw kasi, ang edukasyon ay para lang sa mga elite. Pagka mahirap ka, hindi ka pwede mag-aral. Kawawa naman tayo. Pero, yung first law, unang batas ng edukasyon ay inapprove sa Boston. Ang law na to is Anti-Delusion Act against Satan. Bakit? Dahil ang mga tao, pag ignorante, hindi kayang basahin ang salita ng Diyos, mapapahamak. Amen? No? So, ang mga Puritans, naniniwala sila that the people must learn to read, especially the Bible. Kaya ipinasa nila ang batas na to na kailangan bigyan nyo ng karapatang mag-aral ang mga tao para mabasa nila ang Biblia. Kaya ikaw, dapat binabasa mo ang Bible. Yun ang unang purpose talaga kung bakit may edukasyon. Para matuto kang magbasa. Hindi kung ano-anong binabasa mo. Kaya nagkaroon ng Anti-Delusion Act is para mapag-aral ang lahat ng tao at matutong magbasa at para basahin ang Biblia. Tanong, anong binabasa mo? Hello? Yung first 123 po, na colleges, universities sa US, ang nag-umpisa po niyan ay mga ministers and godly people para turuan ng mga tao patungkol sa Biblia at patungkol kay Jesus. Kaya nga alam niyo ang Harvard University, yung mga mayayaman, no, mga kilala natin politician nag-aral sa Harvard. Pero alam niyo ang mismong Harvard, anong sinabi niya? Chief end of man in education is to know God and Jesus Christ, which is eternal life. You see, yung pinakakilalang university, ang Harvard, naniniwala na ang chief end ng isang tao at ang chief end ng ating edukasyon ay kilalanin ang Diyos at si Jesus. Kaya hindi natin pwedeng i-eradicate si Jesus. Dahil siya ang dahilan ng lahat. Hello? Kaya hindi natin pwedeng eradicate ang Diyos, si Jesus, sa Christmas. Amen. Kaya nga yung Christmas party natin, birthday celebration ni Jesus, no, sabi ko, Lord, parang di pa man dumadating ang Christmas celebration, parang nararamdaman ko ng pressure sa mga kapatiran. Sabi ko, Lord, ibigay nyo naman sa amin ang true essence of Christmas. Amen. Tayo ay malaya kay Kristo. Tayo ay magiging masaya. Hindi yung malulungkot ka kasi naubos yung pera mo o yung nasadsad ka, no, na-pressure ka dahil binubos mo na sa pamimigay ng regalo. Kung magbibigay ka, hindi ko naman sinasabi niyo huwag kayong magbigay.
no? Pero kung ikaw ay may sobra, kung nasa budget, tama, no? Kung able ka, magbigay ka dun sa mga nangangailangan. Amen. Yan ang totoong essence ng Christmas. Hello. Kung magbigay ka sa magulang mo at ikaw ay, alam niyo, hindi naman kailangan ng talagang sad ka, no, na-o-oppress ka. Kahit sulatan mo yung magulang mo. Magpasalamat ka, batiin mo, at ang pinakamahalaga is share mo ang eternal life through Christ Jesus. Hello. Amen. Tingnan natin, sabi ni H.G. Wells. I am a historian. I'm not a believer. But I must confess as a historian that this penniless preacher, sino yung penniless preacher na yan? Si Jesus. Penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all history. Hallelujah! Historian to. Hindi to Christian. Pero na-identify niya at in-acknowledge niya na si Jesus ang most dominant figure, person sa buong kasaysayan. Amen. And sabi niya rin, the doctrine of the kingdom of heaven, which was the man teaching of Jesus, is certainly one of the most revolutionary doctrines that ever stirred and changed human thought. Yung mga tinuro ni Jesus, yung mga tinuro ng Panginoon patungkol sa kingdom of heaven, sa kingdom of God, ito yung teaching na nakakapagpalaya sa ating mga kaisipan. Kaya kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nakaka-oppress, hindi yan gospel ni Jesus. Hello. Naintindihan ba natin? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, importante maintindihan natin to. Kasi pag naintindihan natin, ipapamuhay natin. Ang mga bagay na hindi natin naiintindihan, hindi natin na ipapamuhay. Kaya kahit meron tayong pangalang Kristiyano, hindi nakikita sa buhay natin. Bakit? Kasi nga hindi natin naiintindihan. Mahalaga na nauunawaan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung kung ano lang ang trending, kung ano ang uso, kung anong dinidikta ng mundo. Sunod tayo. Pero tanungin natin, yan ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos nakakapagpalaya. The truth will set us free. Amen. And sabi dyan, all four Gospels. Ano yung four Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. No? They agree of a picture of very definite personality. One is obliged to say, here was a man. This could not have been invented. Malinaw na si Mark, Luke, John ay nag-agree na merong isang Jesus na nabuhay, lumakad dito sa lupa. At totoo siya. At ang kanyang mga salita, hindi imbento si Jesus. Amen. Hindi imbento ang Jesus Christ na pinananampalatayanan mo. Siya ay totoo at siya ay nagmamanifest sa buhay natin. Hello. And now, dito gusto kong iwan sa inyo itong dalawang bagay na napakahalaga. Savior. Why do we need a Savior? Nabanggit po yan kanina ni Luke. Sabi niya, the child is born. Tingnan natin, balikan natin sa Luke chapter 2. Today, your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord. Say Savior. Bakit kailangan natin ng Savior? Kasi may problema. Okay? May problema. Pero ano ang problema? Ang problema ay hindi edukasyon at hindi rin pera. Kasi kung ang problema ay edukasyon, dapat yung pinakamayamang bansa, sila ang pinakamasaya. Sila ang dapat buo ang pamilya nila. The root problem of humanity is not education.
Dahil ang most educated countries na katulad ng Germany, US, no, at marami pang bansa, most educated sila, no, pero sila ang mga matataas ang rate ng divorce, sila ang matataas ang rate ng abortion and suicide. Germany was full of highly educated, may mga PhD sila tsaka masteral, no? Pero alam niyo ba, ang Germany ang nag-umpisa ng World War II. At yung mga PhD and masters, no? May mga masteral, sila ang nag-isip, sa kanila galing ang idea na patayin ang 6 million people. From Germany yan. So, hindi ugat ng problema ang edukasyon. No? Dahil marami naman na walang formal education, pero masaya. Walang PhD, walang masteral. Minsan undergrad, pero masaya. Hello? Successful. Kaya hindi ugat ang kakulangan sa edukasyon. Ganon din, hindi rin pera ang ugat ng problema. Dahil ang highest rate ng suicide ay hindi galing sa Pilipinas. Knowing na tayo ay poor country. Tama? Dapat tayo, kung pera ang problema, dapat tayo ang may pinakamaraming suicidal rate. Tama? Pero the highest rate of suicide comes from the wealthiest, one of the wealthiest country. South Korea. Number 1 sila. Pang-8 ang Japan. Tapos sumunod Switzerland, USA, Australia, New Zealand, France. Mayayaman to. Pero bakit ang taas ng suicide rate nila? No, these are all developed countries. They are wealthy countries, but they are higher suicide. Mas mataas ang suicide rate nila kesa sa Pilipinas. Ang mga taga-Pilipinas, mga Pilipino kahit mahirap kahit na bumabaha na, ay selfie nando sa baha, di ba? Lumilindol. Di ba? Ang mga Pilipino talagang mayroon silang marami pang memes. Na? Tama? Na? Masaya ang mga tao, mga Pilipino. Pero hindi tayo ganun karami ang pera ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi pera ang problema. Amen? No? So, the root problem is this. Gusto niyo malaman? The root problem is sin. Kasalanan. The root problem is sin. That's why we need a Savior. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Walang matuwid ni isa. Sino nga amin dito, ikaw ay makasalanan? Amen. No? Yan ang root of all problem. Sin. Tignan natin sa Isaiah 53 verse 6 para mas maging malinaw. Sabi, we all like sheep have gone astray. Tayo raw ay katulang ng mga tupang ligaw. No? Each of us has turned to our, lakasan nyo, our, yan yung kanta ni Matt Monroe. I did it my way. Yan ang kasalanan. And sabi, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Laid on Him the iniquity, the sin of all. Laid on Jesus. Ang kasalanan, ibig sabihin, sabi sa Isaiah, own way. Sabihin nyo nga, own way. Ibig sabihin, ang sin is self-will against the will of God. Diba sabi natin, ito ay pagbabaliwala sa Diyos. Ang kasalanan po ay more than murder, more than stealing, more than rape. Sin is self-will. You do it your own way. Hello. Kapag pinili natin yung gusto natin kesa sa gusto ng Diyos, that is sin. Doing things your way and not God's way.
Ang decision po natin nagde-determine, will we do it our way or God's way? Lagi po yun ang tanong eh. Sa araw-araw na decision natin, is it God's way or my way? Kaya nga si Jesus, nung sinabi, niyayang kumain, tara Jesus, Master, Teacher, let's eat. Sabi ni Jesus, my food is to do the will of my Father. Ang kaya hindi nagkasala si Jesus, kasi sa araw-araw, sa 33 years niya na buhay dito sa mundo, ang pinili niya ay God's will, God's way, and God's time. Kaya nga, di ba sabi ng mga tao sa kanya, halika na, Jesus, gagawin ka naming hari. Di ba sabi ng mga tao? Pero hindi siya pumayag. Bakit? Hindi yan God's way. At sabi din, di ba? No? Si Jesus, alam niyang mamamatay siya sa krus. Pero anong ginawa niya? Sa panahon na gusto siyang patayin, hindi siya nagpapahuli. No? Umaalis siya, nagtatago siya. Bakit? Kasi may tinatawag na God's time. Kaya si Jesus, He was sinless. Why? Because He chose God's will. Amen. Malinaw ba? Many problems, maraming problema ang maaaring maiwasan if only Jesus becomes the Lord of our lives. Yung alam nyo, yung Lord siya, ibig sabihin, His will, His way, and His time. Maraming tao nasasaktan dahil pinili ang own way, own will, and own time. Maraming kabataan, maaga nag-asawa, hindi nagtapos ng pag-aaral, own time. Hello? Mag-aasawa ka naman talaga eh, sa tamang panahon. Eh kaso, bumigay ka kaagad, hindi ka nag-aral mabuti, o di ano nangyari? O, najontis na. O, nagkaanak. O, walang trabaho parehas. Hindi nakagraduate. Hello? O, nagsuffer ka ngayon. Mas malaking problema. Tama, mali? Maraming problema, ang ugat ay kasalanan. No? Ang problema sa marriage, problema sa family, problema sa relationship, problema sa finances. Ang ugat ay kasalanan. Kaya nga, we need to make Jesus the Lord and Savior. Hindi na yung gusto mo, kundi yung gusto ni Jesus. Kung anong gusto ng Lord, kung anong gusto ng Savior, kung anong gusto ng King. Because Christ is the sent one, the anointed one, according to Luke 2:11. He is the Lord and the Savior. Kaya nga, pag tinanggap natin si Jesus, tiyakin mo na siya ang masusunod sa buhay mo. Kahit pa hindi yan ang gusto mo, pero kung gusto niya, yun doon ka. Amen. Ngayon, kailangan natin ma-realize at i-admit that we sin. And the greatest problem is sin. And we need a Savior. Parang ganito lang, paano ka gagaling kung hindi mo aamining may sakit ka? Amen? Anong gagawin mo pag may sakit ka? Punta ka doktor. Punta ospital. Tama? Na para gumaling. Eh paano kung natuklaw ka ng ahas, ng Philippine cobra? No? Yun ang pinakamakamandag na ahas. Anong gagawin mo? Maghahanap ka syempre ng anti-venom o anti-kamandag. Dahil pagka ang kamandag, hinayaan mo sa iyong katawan, eventually mamamatay ka dahil sa kamandag. So, kailangan mong maghanap ng anti-venom para hindi ka mamatay. Ganon din po sa atin. No? If we acknowledge or we determine, nakita natin, ano yung bad news? Anong bad news? Tayo ay may kamandag. May kamandag ng kasalanan. At kung alam natin na may kamandag ng kasalanan, maghahanap tayo ng solusyon. At ang Diyos ay nag-provide ng solusyon ng anti-kamandag. Yan ay si Jesus. Naalala nyo si Moses, pinagawa ng Diyos ng Paul na merong ahas? Tama. Ano ibig sabihin yun? It indicates the crucifixion of Jesus Christ. Na ang sagot sa kamandag o sa tuklaw ng tao, ng ahas, doon sa mga rebelding Israelita ay ano? Ang krus. Titingin sila at sila'y gagaling. The anti-venom of our life, the anti-venom of sin
is Jesus Christ. Hello. Kaya, pag alam mong may kamandag ka, anong gagawin mo? Pumunta ka kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Admit that you need a Savior. You know, alam niyo po ba ang kasalanan has power? It is real. That's why we need a Savior. Ang kasalanan, pumapatay talaga yan. Hindi yan nagbibiro. Ang kasalanan ay hindi nagpapabebe. Totoo yan. At ang kasalanan, pumapatay. Kaya kailangan talaga, no, we need to admit that we sin. Unless na i-admit mo na ikaw ay nagkasala. Hindi ko kayo kinakondemn. Lahat tayo dito kinakausap ng Diyos. We need to admit that we sin. And then we will grow. Hindi po tayo mag-grow kung patuloy tayo na nandun sa kasalanan. Hindi tayo mag-grow kung nananatili tayong nabubuhay dun sa kamandag ng buhay natin. Amen? Kaya ang totoong problema mo ay hindi yung iyong magulang, hindi ang iyong anak, hindi yung asawa mo, hindi yung boss mo, hindi ang gobyerno, hindi si Judith, hindi si Juna, hindi kahirapan. Ang biggest problem ay kasalanan. Own will. Amen? Kaya marami po tayong desisyon na desisyon natin. Kaya pumalpak. Kaya tayo nasaktan. Kaya tayo ngayon nahihirapan. Amen? The very essence, balik po tayo, the very essence of Christmas is not the gifts under Christmas tree. Kung meron po kayong Christmas tree sa bahay, okay lang naman yan. Ang gustong alisin ng Diyos sa atin ngayong umaga ay yung pressure and oppression na kailangan may regalo ka talagang ihanda kahit out of budget ka. Na na-oppress ka na nawawala ka na sa sarili mo at nawawala ka na sa pagkatao mo. Hello? Amen ba? Malinaw po? Whether may matanggap o walang walang regalo, hindi mawawala ang iyong kaligayahan at pagkatao. Amen? No? It's not about the abundant food on the table. Palakihin natin yung mga anak natin na hindi ganun ang kaisipan nila na dapat pag Christmas, nag-uumapaw ang lamesa. Tapos pag nakita ng mga anak, bakit yung kapitbahay natin, dami-dami nilang handa, ba't tayo ganito lang? Na-oppress na yung bata. Bata pa lang, ipaliwanag natin na ang Christmas ay hindi sa dami ng handa. Ang Christmas ay tungkol sa pag-ibig ng ating Diyos na tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Sabi natin, anak, ang pamilya natin, nakasentro ang ating Panginoon. Siya ang totoong dahilan ng Christmas. Kaya madami mang pagkain o wala, regalo o wala, masaya tayo. Hello! The essence of Christmas is Jesus Himself, the gift of life, the eternal life, the freedom, healing. He carried it alongside of Him when He was born. Amen. Kaya nga, tignan natin, Santa Claus, balikan ko to si Santa Claus. Sino pa dito yung fan ni Santa Claus? No? Kahit ano pang explanation nyo, wala. Sabi nyo, wala namang kasalanan si Santa Claus. Si Saint Nicholas yan. Ganito, ganito, ganito yan. Pero ang anuhin natin, no, tignan natin, pag-usapan natin na wala pa rin ang focus ng tao kay Jesus. Nasa kay Santa Claus na. Anong ginagawa natin ngayon? Pagano na tayo? We are worshiping idols. Hello? Santa Claus carry the material things, no? The uncontrolled appetite na meron tayo. Kaya yung mga bata, anong gusto mo sa Christmas? Ay, ito, ganyan. Diba? Pag hindi kaya ng magulang, gusto ko po, robot. 20 years na wala pa yung robot. Buti na lang na ipaliwanag kay Josh. Nak, kahit walang robot, may panalangin sa'yo ang ninong mo. No? Santa Claus nang i-spoiled.
Nangi-spoiled. Hello? Kasi pangako, ibibigyan ka ni Santa Claus sa Christmas. Santa Claus carry the material things, gift wrap, but Jesus, take a look of Jesus. Jesus, the very essence of Christmas, carry the love of God, carry the sins on His shoulder, carry the forgiveness, the freedom, and eternal life. And that is enough. Amen. Hallelujah. Kaya itong Christmas, mga taga-Jagiya, walang malungkot. Bakit? He carry the redemption. That is enough. Paliwanag niyo sa mga anak niyo to. Alam niyo, ang importante, may paliwanag natin to. Kasi kahit wala na tayo, ito ang ipapamuhay nila. At ito ang ililipat nila sa kanilang mga anak. Amen? Jesus carried the weight of our sin to give us eternal life. In conclusion, Christmas, which is the birth of Jesus Christ, is not something to be burdened or to burden or put pressure on us because of gift giving, food preparation, or decorations. Alam niyo po, wala po ba kayo napansin, no? Sa ating stage, hindi ko ito ginagawang excuse. Wala tayong decoration, ano? Hindi tayo masyadong nag-decorate. Pero meron tayong Jagiya campsite. Wala tayong maraming decoration. Pero marami tayong nabigyan at napasaya sa mga bigas at mga goods. Amen. The very nature of Christmas is that Jesus, who was born, is to set us free from sins and oppression. Alam niyo ba? Simple life, contented life is the very essence of His birth. Yung nagiging blessing tayo sa iba, yung natutulungan natin yung iba. At higit sa lahat, nadadala natin ang mga tao sa eternal life. Amen? Kaya ito yung iwanan ko sa inyong tanong. Dalawa. Do you want to receive it? Do you want to receive the eternal life? Kahit wala kang regalo ngayon. Sa totoo lang, ang regalo after 5 years, maluluma na siya, itatapon na siya, tama? Pagsasawaan na, temporary. Pero ang ino-offer sa atin ng Diyos, eternity. Yung tatanggapin mo ngayong umaga, na eternal life through Jesus Christ is the greatest gift of all. Amen? Do you want to receive it now? Amen. And pangalawa, now if you are a Christian, have you given it? Alam nyo ba, masasabi ko, higit pa sa cellphone, ang eternal life. Ang cellphone, after 2 years, luma na. Basag-basag na. Kahit na 50,000 pa yan. Pag bumagsak yan, sira na. Pero ang eternal life, yan ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. Amen? Hallelujah! I-share mo yan. Yan ang greatest, pinakamahalagang gift na pwede mong ibigay sa isang tao. Ngayong umaga, kung gusto mo siyang tanggapin, yung eternal life na dala ni Jesus, kalimutan na natin si Santa Claus. Amen? Hindi ko siya inaano ha. Hindi ko inaano si Santa Claus. Pero ang gusto ko, mag-focus kayo kay Jesus. Kasi si Santa Claus hindi namatay sa krus. Si Jesus ang namatay sa krus. Si Santa Claus, parehas lang natin. Kailangan din niya ng salvation. Amen? Kay Jesus tayo mag-focus. ABC. Letter A. Admit that you sin
Admit that you do it your own way. And letter B, believe that Jesus Christ died for you and will forgive you from all your sins. And letter C, confess that Jesus is the Son of God. He is now the Lord, the Master, the Leader, the King of your life. I-confess mo na siya yung Lord mo. Pag sinabi mong Lord, kaya nga ang wise men, no? Pumunta sila. Yung ilan doon ay hari, pero lumuhod sa paanan ni Jesus. Inacknowledge nila, oo, hari ako. Pero itong dumating, King of Kings. The government is upon His shoulder. Kaya nga pag siya ang hari mo, siyang masusunod. Ekis na yung own way. God's way na. Ekis na yung own will. God's will na. Ekis na yung own time. God's time na. Amen? Hallelujah. Tayo tayong lahat. Hallelujah. This afternoon, naging mas malinaw ba sa atin kung ano ang Christmas? Hindi kung ano ang sinasabi at dinidikta ng sistema ng mundong ito, kundi kung ano ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, come to me, all you who are weary and tired and heavy laden, I will gonna give you rest. That is the very purpose why Jesus came. Not to put heavy burden upon your shoulder. Not to oppress you, but to set you free. And that's why sabi niya po, learn from me. Take my yoke, for my yoke is easy. Follow the rhythm of His grace. Hindi nakakabigat ang Christmas. Nakakapagpalaya yan, kapatid. Let's shift our thinking from idol worshiping, material worshiping, to Jesus worshiping. Amen? Kaya tinawag na wise men. Kasi alam nila kung sino talaga ang dahilan ng panahon. Yan ay si Jesus. Hallelujah. Come on, let's pray. Kung tayo po nag-involve minsan, no, sa sobrang nakafocus na sa material, nakalimutan na natin, na-pressure tayo, na-stress tayo. Let us go back to the center of worship. Let us go back to the center of Christmas. It is Jesus. Amen? Hallelujah. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Kung bumigay po kami at napadaya kami sa sistema ng mundong ito. Minsan, sinisisi ka namin kasi napapagod kami. Minsan, ikaw ang nasinisisi namin kasi mahirap kami. Nahihirapan kami. Pero ang totoo pala, sabi sa salita mo, magaan ang iyong pamahatok. Nagbibigay ka ng kapahingahan. Lord, we look to you, Jesus. We do not allow the burden of this world. Amen. Hallelujah. Ano sinasabi sa inyo ng Panginoon? Peace. Peace I gave you. Peace that the world cannot give. Anak, ang Christmas na ito ay hindi pabigat.
Ito ay patungkol at gusto kong ipaalala sa iyo na mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal kita. Yan ang totoong essence, the nature of Christmas. That Jesus, God loves you so much. Amen? Hallelujah. At yung mga first-timer natin, you want to receive the greatest gift of all, the eternal life, carried by Jesus Christ. Taas mo lang ang kamay mo at mananalangin tayo. Admit that you are a sinner. You do it your own way. Ginawa mo ang sarili mo, yung gusto mo lang. And believe that Jesus died for you and He will forgive all your sins. Patatawarin ka ng Panginoon. And let us confess that He is the Lord of your life. Amen? Let us pray, Lord Jesus, I admit that I did it my own way. Forgive me from all my sins. Forgive me from allowing the pattern of this world in my life. Patawarin mo po ako na nakipagkasundo ako sa mundo, sumunod ako sa mundo, ginawa ko yung kalooban ko at hindi yung gusto mo. Patawad po. At naniniwala po ako na ikaw ay namatay, Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo. At ako ngayon ay iyong nilinis na at pinatawad. At simula ngayon, mula sa aking labi, ikaw ang aking Panginoon. You govern my life. You rule my life. No longer my will, but yours be done. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na malaya. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Let us worship the Lord. Amen. Continue. Let us continue playing the song and let's sing, Jesus is the center of all. Hallelujah. Hallelujah. Nothing in this world. Yes, Lord. Jesus be the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters, God. Nothing else will do. This world will do. Hallelujah. Yes, Lord. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord. Nothing else matters. Nothing in this world. Not the material things, not the foods, not the decoration, but Jesus. Jesus, you're the center of my life. You are the center of my family. You are the center of my church. You are the center of the universe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen! Hallelujah! Sige po, tayo lahat tumayo. Tayo po lahat tumayo at magpasalamat tayo sa Panginoon sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Yes, God, Lord, tunay nga po na napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. The true essence of Christmas is Jesus. Amen. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, at muli binago mo kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord, sa wisdom and knowledge, Lord God, sa umagang ito na amin na-receive. Fresh revelation, Lord God. Lord, salamat sa pagtutuwid, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na maging yung aming mga pera, Panginoon, na kung saan namin dapat dalhin, Panginoon. Salamat, Lord, sa wisdom, Lord, na imbes na dalhin namin to sa malls, sa pambili ng maraming pagkain na sobra-sobra, Panginoon, sa pagbibili ng mga regalo na kung ano-ano, Panginoon. Lord, salamat, Lord, at tinuwid mo kami sa umagang ito, Panginoon, na ang tunay na pag-ibig, Panginoon, yung pagbibigay namin, Panginoon, sa aming mga kapwa na nangangailangan, Panginoon. And Lord, invest namin to sa mga gawain mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, salamat din, Lord God, dahil ikaw, Panginoon, yung unang nagbigay. Ikaw, ang buhay mo, Panginoon, ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa regalo mo, Panginoon, sa amin. Sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na amin natanggap sa iyo, Panginoon. Lord, maging ang pera na ito, Panginoon, ay wala itong halaga, Panginoon, kung di namin ito ilalagay sa tama, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. Binigyan mo kami ng ability, Lord God, para kung paano kami kumita. Salamat din sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong proteksyon, Panginoon, sa aming paghanap buhay. And salamat, Lord God, sa pagbibigay mo, sa pagpapadala mo ng maraming mga customer. Lord God, doon sa mga nagninegosyo. Lord, doon sa may mga trabaho. Sa pagbibigay mo ng favor, Lord God. Lord, hindi ito dahil sa amin galing, kundi ikaw to, Panginoon. Ikaw, Lord God, ikaw, Panginoon, kaya kami nakakatayo, kaya kami nakakapagbigay. Lord, dahil ikaw yung una nagbigay sa amin, Panginoon. Wala kami ibibigay kung hindi ka nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ang dalangin ko, Lord God, na patuloy mo pagpalain ang aming mga offering, ang aming mga tithes, Lord God. Lord, makaranas man kami ng mga matinding pagsubok, Panginoon, mananatili kaming tapat sa iyo. Lord, dahil ikaw ay tapat sa amin kailanman, hindi ka magkukulang sa iyong mga anak na nagtatapat sa iyo. Lord, makaranas man kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin inaasahan. Mananatili pa rin kami tapat sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga tithes and offering, Panginoon. Lord, hindi ito panghabang buhay, ito'y pansamantala lamang, Panginoon. Salamat, O Lord, i-bless mo ang lahat ng mga naghahanap buhay, i-bless mo yung mga tatay, Panginoon, dito sa Jagia. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan sa araw-araw ng kanilang buhay, sa paghahanap buhay, Panginoon. Even yung mga young pro, Lord God, patuloy mo silang pagpalain. Marami ka pa, Panginoon, mga favor na ibibigay sa kanila. Marami ka pa, Panginoon, mga pangarap sa buhay nila, Panginoon. At sa mga estudyante, Panginoon, na narito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Lord. At sa murang edad nila, Panginoon, ay matutunan na nila kung paano magtanim, Panginoon, sa iyong gawain. Maraming salamat, Lord God. Wala po kami maibabalik sa iyo sa umagang ito, kundi ang pasasalamat ng buong pusong pasasalamat, Panginoon, na nagagaling sa aming puso. Maraming salamat, Lord. Bless us all, Lord. I-bless mo, Lord God, ang aming leader, ang aming pastora Sara at ang kanyang buong pamilya. Lord, ang dalangin ko sa kanya, Panginoon, as mas lalo mo pa siya pagyamanin sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang karunungan, wisdom and knowledge na nagagaling sa iyo, Panginoon. Proteksyon sa kanyang pamilya, sa kanyang kalusugan, Lord God. And Lord, pagyamanin
Payamanin mo siya, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, dito sa lupa ay maranasan niya magandang buhay. Salamat, Lord. All my prayers, seal it with your precious blood. In Jesus' name, amen.